Magandang gabi po. Ating bigyan ng comment yung depensa ni mga sinabi ng presko ni Madam Claire Castro sa tungkol sa pag-resign at ng mga ilang tao ni Marcos. At ito yung pang-una pag-resign at saka inaasahan yung resignation ni Marcos at yung pagbibira niya sa kapatid ni Marcos, kapatid ng amo niya. Tingnan natin. Tingnan nyo kung ano i-point out na natin kung ano yung hindi po logical sa mga sinasabi ni Madam Claire Castro. Ang mga sinabi niya mga rason po, pasensya na po Madam Claire Castro, ay hindi kasing ganda mo. Ang layo po sa ganda mo. Yung mga sinasabi mong rason para sabihin, para depensan mo pa sina hindi addict si Bibi. Okay, ito, pag-usapan natin. Ito, i-play natin yung mga sagot niya. Ay, ati pong lagyan ng comment. Ito po. So, ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady, kundi makapanira lamang? Walang basihan. Okay. I-clear natin. Hindi ako si Atty. Libayan. Mas kakampi ako kasi nagandahan ako sa iyo. Sinabi mo anong basihan na naging desperada lang si Madam Amy. Narinig ko po yung sinabi mo, wala kang isang binabanggit na isang patunay na desperada nga si Amy para lamang manira sa kapatid niya. At wala po kayong binigay na dahilan para matatalo ng ibang ebidensya ang katotohanan sa judicial notice of the habits of life that blood is thicker than water or thicker than any interest. So, wala ka pong binigay na rason para maniwala po ako. Ewan ko sa Atty. Libayan kung maniwala sa'yo, pero ako hindi po maniniwala na sabihin mo na desperado si Amy to the point na sisiraan niya si BBM. Kung meron man po sa mundo na tao ang pinakahuling magdidepensa sa isang tao, wala nang iba, mga kadugo niya. Number one, nanay niya. No one can stop mother from loving her or his son or daughter. Di kaya father, no father can afford to kill his son or daughter. Sibling, mga kapatid, mga ading. Wala pong ading ang capable na magbibigay ng pagpapahiya sa kapatid. Lalo na sa pwesto na ang kapatid mo ay presidente, hihiyain mo, wala pong ganun mangyayari. Isa lang ang rason kung bakit sinabi yan. Desperada siya siguro. Desperada. Pero itong katotohanan, desperada. Desperada si IB na mailabas ang katotohanan. Yan lamang po. So ngayon, masasabi ko, wala po kayong binigay na rason para sabihin na may maggagawa lamang ng kwento si Amy Marcos. O, pakinggan pa natin ulit. Patuloy. Dahil kung itong test na to, na siyang kinumpirma ng St. Luke's na negative ang Pangulo pagdating sa drug test, bakit hindi siya tumutol noon? Okay, sagutin natin ang drug test. Alam naman ng bayan yan, ang drug test ay madaling pipikiin. Itanong mo sa mga driver ng mga truck, driver ng mga taxi, pag magre-renew sila sa sasakyan, hinihingi at pinapadrug test sila, pero bakit nakakapasa?
Hindi naman siya nagpa-hair follicle test. Kung natandaan po natin, the quickest drug examination ang nangyari kay Bongbong noong November 2021. Kasama pa niya noon si Vic Rodriguez. At inamin naman ni Vic Rodriguez na wala siya noon na magpa-test si Bongbong Marcos sa St. Luke's. O ngayon, yung St. Luke's po na drug test ay hindi pa presidente si BBM. So, ibig sabihin, pwede pong sabihin, Madam Claire, noon hindi siya addict, ngayon addict siya. Ganun ako, simple lang yan. So, you cannot use the logic that because he tested negative for drugs in November 2021, he is also negative for drugs in November 2025. Parehang November, ha? Okay. Tapos, that reason, under the law of evidence, cannot defeat the statement of a person who is not likely to cause hurt or to cause damage to the reputation or honor of another person. Bakit? Kapatid niya. Ading, hindi siya sasaktan kapatid niya. Pero the fact na nagsalita siya ay iyon ang totoo. Walang ibang motibo kundi ilabas ang katotohanan at himukin niya na magpagamot ang kanyang kapatid dahil mahal niya. At mas importante sa kanya ang magpagamot at maayos ang katawan niya kaysa yung pisto na mananatili siya. Wala pong pinag-iba yan sa sinasabi ng ganito. Na may isang babae na nagreklamo na ni-rape siya. Walang testigo. Babae lang ang testigo na rape kung buhay man siya at saka yung rapist kuno na ng rape. So, sa gitna ng dalawang tao, bakit malimit pag tuloy-tuloy lang ang kwento at naaayon sa tamang ugali ang kwento ng babae, paniniwalaan ng korte ang kwento ng babae na siya ay na-rape. Walang ebidensya. Bakit? Kasi po, sa kaisipan sa batas ng ebidensya, na walang babae ang lalabas para magbigay ng kahihiyan sa kanya kung ang kanyang motibo ay paghahanap ng katarungan. Hindi siya mahiya. Ganun lang ako kasimple. So, diretso tayo. Alam natin kung anong motibo niya. Ano motibo? Dahil ba maaari ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa ang layo. At ba't ang tagal mo makaisip? Kung totoong motibo yan, dapat in a split of a second, mabanggit mo kagad. Dapat na nag-isip ka pa, hindi yan. Wala kang tamang irason dyan. Pakinggan natin. Korupsyon. At maaaring tamaan na. Anong interest ni Amy sa korupsyon? Na magtutulak sa kanya. After all, kapatid niya pa rin. Ang mga kapatid, normal po na pinoprotektahan ang kapatid. Kahit na nahuli na ng kapatid, na ang kanyang kapatid ay nagnakaw, sasabihin pa niya na hindi. Kaya malabo pong rason na yan. Ang kanyang patuloy. Ang mga kaalyado. Kaalyado lang, ibebenta mo kapatid mo sa kaalyado lang. I never believe that. That is unbelievable, Flo. Mga kaalyado sa Senado? Kaalyado. Ang blood po, ang dugo ay mas makapal sa tubig. Ang kaalyado sa Senado ay kakampi lang yan, kaibigan lang yan dahil sa trabaho na sa Senado. But never will a sibling cause damage. Irreparable pa ang damage. Bakit? Pag sinabi niya adik, hindi na. Sobrang dami mga maniniwala dyan. Kasi kapatid nga siya. At ang kasiraan ay hindi na mababawi. Hindi na masauli pa kung mga nawasak niyang karangalan. Yan po ang katotohanan dyan, Madam Claire Ganda. Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulong Marcos Jr., ang nag-umpisa para imbestigahan ang mga maaanumalyang
flood control projects na to? Mali pong logic niyan, Madam Claire. Hindi ba siya nasisiyahan na yung kapatid niya nga mismo ang nag-umpisa ng mga investigasyon ito? Mali po yan. Sa unang statement mo, kaya nga sinasabi mo, desperada naman eh, so hindi siya masisiyahan. Anong klaseng logic yan? Hindi po compatible ang argumento na sinasabi mo na hindi ba siya masisiyahan na mismong kapatid niya mag-umpisa ng investigasyon? Bakit mo sasabihin na hindi siya masiyahan o masiyahan siya? Ganong sa una, kanina pa lang sinabi mo na desperada. Kung desperada, talagang gusto niya sirain, di ba? Hindi masisiyahan. Paano mo ma-expect na masiyahan si Amy sa pagsasabi niya pag-investigate niya? Di ba? Palpak na naman. Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat noong nakaraan. Kalat na nakaraan, tulak niya naman kay Duterte. Sino bang pumirma ng pondo? Ano bang pondo ginamit? Di ba? Pondo ng mga kakampi nyo? Nakakahiya yan, Madam Claire. Huwag niyo itulak sa nakaraan. Kung may problema man sa nakaraan na nagawa, bakit hindi niya pinakulong ang gumawa ng masama sa nakaraan? Aber nga. Ibig sabihin, dito na naman. Out of logic na naman sinasabi niyo po. Ngayon, hindi mo na rin iniisip na ginagawa, pwedeng gawin ni Bongbong yan para kunwari hindi siya mapulaan. Para kunwari siya naghabol na mag-imbestiga para maitago niya ang katotohanan na siya ay nagpa-insert ng 100 billion na flood control funds at kumuha ng 56 billion sa Bulacan na flood control na mga ghost projects. Okay, pakinggan pa ulit. Bakit siya masyadong concerned ngayon about di umanong paggamit ng drug test? Samantala, ang dating Pangulong Duterte umamin nagmamarihuana. Okay, sasagutin kita dyan. Anong kinalaman ni Duterte kung kahit adik man si Duterte? Hindi issue si Duterte dito. Ang issue rito ay si Bongbong. Anong kinalaman? Kung adik ang isa ay kailangan adik ka rin? Ganon di ba ang argumento mo? So wala na, wendang na pong argumento mo. Patuloy. Nag-fentanyl. Hindi niya kinall out. Nag-amin ba ng fentanyl? Ngayon, ito lang masabi ko dyan. Ilang buwan na ba? March 11, nakulong si Duterte sa ICC. March 11, April 11, May 11, June 11, July 11, August 11, September 11, October 11, November 11, 9 months na po, clear ganda, si Duterte sa loob ng ICC at bawal ka makadruga doon. At kung totoong adik si Duterte, ay dapat nagpuslit sila ng mga fentanyl sa loob ng ICC. Di ba? Tama ba ko, Kel? Di ba? Tama yan. Mahigit na, magsasampung buwan na hindi man lang nahimatay, hindi namatay si Duterte, na walang fentanyl kasi imposible makapasok ang kahit anong droga, marijuana mo ng fentanyl sa loob ng kulugan sa diheg. Okay? So, ang labo ng argumento mo. Tuloy pa. Pati yung pagnanakaw ni dating Pangulong Duterte, wala siyang pagtutol. Ngayon, ang Pangulo mismo. Tika mo na inulit-ulitin ko lang. Ang pagnakaw sa kabila sa panahon na si Duterte ay walang pagtutol si Amy. Anong ibig sabihin nun? Di walang nangyari na kawan kasi hindi kumontra si Amy. Wala siya nakitang ebidensya. At ano ang mga depensa niyo? Mali naman ang inyong logic para mapatunayan yung inosente si BBM. Ipakita niyo na guilty si Duterte. Ang layo ng logic. Ang layo. Gustong luminis ang bansang ito. So, bakit nagiging hadlang si Senator Amy Marcos?
Claire, ikaw may kapatid ka rin. Kung may kapatid ka, wala kang ibang hangarin para sa kapatid mo kundi kagandahan. Pero kung ang kapatid mo ay sobra-sobrang suwail, sobra-sobra, hindi mo na mapigil. Kaya marami pong kapatid na sumusuko sa kanilang kapatid na sobra-sobra ang kasuwail. Kagaya nan, alam pa niya rin yan, hindi pa rin tumitigil sa kukuha ng paggagamit ng cocaine. Kaya niya, wala na siyang ibang paraan kahit kausapin niya, personal yan, hindi susunod sa kanya. So, naghanap si Amy ng isang sitwasyon na baka sakali pa lang ito ang makapagbabago kay BBM. Kaya, perfect situation ang rally ng Iglesia ni Cristo na sa panahon na yan, Karina. Anong gusto mong patunayan sa mga sinabi mong ganyan? Eh di patunayan yan na talagang adik kapatid niya. Ganun na kasimple. Tinatanong po ba yan? Matagal ng issue to. Matagal ng adik yan eh. At napatunayan na to na hindi totoo ang bintang na yan. Ay, sinasabi ko sa'yo, bakit dito? Sabihin mo na naman yung drug test. Hindi po lahat ng drug test, abogada ka eh. Alam mo yung hindi lahat ng drug test ay totoo. Alam mo na yan, tsaka matagal na yun. November 2021. Ano ngayon, November 2025? 4 na taon na nakalipas. Ginawa nyo yan para siraan lang ang Pangulong Marcos Jr. Ulitin ko lang, hindi sisirain ni Amy ang kanyang kapatid kasi ading niya yan, kapatid niya yan. Maliban na lamang kung totoo at ang pakay ni Amy ay gagaling ang katawan niya. At sinasabi pa nga ni Amy, hindi na mahalaga ang pwesto, iwanan mo yan, umuwi ka na, magpagaling ka kasi mahal kita. Nagpagawa pa kayo ng AI-generated na video. Pero asan yung AI-generated video? Sige, sabihin mo kung ano yon. Nung hindi umubra at napatunayang peke, lahat na lang ng pagbibintang para masira ang Pangulo, ginawa nyo. Pero lahat yan, peke. Anong lahat yan video fake yun? News. Pakisabi kung anong video yun. Pwede ako manghula. Iyon bang video na ganon-ganon? Well, kayo lang ang nagsasabi na peke, na AI. Pero wala kayong pruweba na maibibigay na AI nga. Wala eh. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi po natin masasabi kung AI, kung totoo o hindi totoo. Ganun lamang po kasimple. That's why, because of that, you cannot use that as evidence to prove na hindi addict si Bongbong Marcos. Tuloy. So, Senator Amy, sana naman, maging makabayan ka. Aba, hindi niya na kailangan maging makabayan. Maging mapagmahalan sa kapatid, ayos na. Kung makabayan siya, di lalo niyang bibirahin kapatid niya. Kasi mas makabayan siya. Mas piliin niya ang bayan kaysa dugo. Tumulong ka po sa Kaya nga, tumutulong siya. Sinasabi niya, tumutulong siya kay BBM na huwag nang wasakin pang apelyidong Marcos dito dahil sa droga na ito. Mas maganda pa, mag-resign si BBM, magpagamot, at babalik na lang sila sa politika kung maayos na siya. Imbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Huh? Tuligsain na lahat. Anong investigasyon ginagawa ang kapatid mo na pasikreto, ICI? Sino maniniwala? Alam mo naman yan, dami nang hindi naniniwala sa ICI nyo. Akalain mo ba naman, ano-anong pinaglalabas nyo doon? Disenyo yan, nakadesenyo yun sa para mag-absuelto. I-absuelto, harangan ang mga akusasyon laban kay BBM. Harangan ang mga akusasyon laban kay Romualdez. Yan nga nangyari. Gusto nyo ilagay lang doon kay Saldi, kay Elizalde ko. Di ba? Ang mga kurap. Huwag niyo pong kampihan. Huwag niyong itago. Ang alin? Huwag kampihan, huwag itago ang alin. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. Para nakita na namin trabaho niya, pawardi-wardi.
Panay pagtabon, halata na kayo, sabi ng Iglesia ni Cristo. Ay, tinatago niyo pa, pilit niyo tinatago ang katotohanan. Yan siya sabi ng Iglesia ni Cristo. Sa wata lahat itong korupsyon na to. Basta paano mo sawata ang korupsyon kung ang nag-imbestiga ay korap? Di ba? Napanood niyo na po ba yung sinabi niya? Ito po, papakita ko po sa inyo. Sige, napanood ko. At isa-isahin natin kung gaano siya kadesperada. Oy, hindi nga desperada eh. Sabi mo, di ba? Anong desperada? Desperada siya kasi ang kapatid niya adik. Ganun lang po kasimple yan, Madam Claire. Na nagdadrag siya! O yan. Ano ba yan? Kapatid yan eh. Hindi sisirain ng kapatid ang kapatid. Diba? Batid mo? Samantalang nandiyan ang test ng St. Luke, sinabing hindi. Hey, Claire, huwag ka nang pagpabalik-balik sa St. Luke na yan. Ang drug test ay madaling lukuhin, madaling ano. Kung may presumption lang kayo dyan, pero ang mas nangingibabaw, ang pagsabi ni Aimee na siya ay adik dahil mas mataas na uri ang sinasabi ng kapatid patungkol sa isang kapatid kapag ang sinasabi ng kapatid ay laban sa dangal ng kapatid. Yan tinatawag na admission against interest. Sa batas ng ebidensya, alam mo yan. Lahat ng admission against interest, ang taas ng uri ng ebidensya na yan. Kapag umamin ka ng isang bagay na makakasira sa sarili mo, pamilya mo, then that is one of the highest evidence. Alam mo yan sa rules of evidence. So muli mga ka-clear, alam nyo yan. So alam natin to. Nakita natin. Na, no? Medical certificate. Ha! Huwag mo na kami sabihin sa medical certificate. Hindi nga matatanggap yan eh. Kung gusto niya, medical certificate, hala, kami mga vlogger, kaya ikaw vlogger din, lahat tayo mag-live drug test si BBM. Yan lamang ang tanging paraan para matalo niya ang revelasyon ng kanyang kapatid. Ang iyak ni Aimee hanggang langit na nagsasabi, bangag siya! Hospital na nagpatunay. Ha? Sinasabi ko, huwag mo palit-ulitin ang hospital na yan. That is not acceptable as an evidence. Lahat ng binibintang na yan ay walang katotohanan. May totoo na nga eh. Ang problema sa iyo, sasabi ka lang, ikaw lang nagsabi na walang katotohanan. Pero wala kang ebidensya para i-disprove mo ang sinabi niya na totoo yan kasi kapatid siya. Masisira siya, masisira din kapatid niya. Pag binabagit niya yan. Muli, alam na natin kung saan gumagawi ang isang Senator Aimee Marcos. Oh, saan? Umpisa pa lang mga ka-clear. Umpisa pa lang noong January 2024. Oh, ano yun? Yung first maisog rally, kasama niya ang Vice Presidente. Kung paano pastusin ng dating Pangulong Duterte ang Pangulo natin. Tumawa pa siya. Ngayon, pag-usapan natin yan. Anong ibig sabihin yan? Ibig mo ba sabihin yan, yan ba'y sinabi, yan bang actuation ni Aimee na tumawa pa siya na magsalita si Duterte na bangag yan ay yan ba'y iprobe ba na hindi nagsasabi ng totoo si Aimee? Ang layo ng logic mo, Madam Claire. At tandaan mo, you graduated from a prestigious school, University of Santo Tomas. Do not put shame or contempt in the honor and integrity of the University of Santo Tomas. Top-notch school yan. Hindi siya tumutol. Kung hindi tumutol, ano ibig sabihin? Kung hindi siya tumutol, di totoo. Anong logic mong sabihin mo hindi totoo? Wala siyang naramdaman na hinanakit. Totoo kasi hindi niya makontra kasi totoo nga eh. Para sa kapatid niya. Kaya dapat nga kapatid niya, kung hindi niya totoo yun, mas pinakauna siya magdepensa sa kapatid niya. Tandaan mo yan.
na yung integridad at pagkatao ay niyuyurakan. O, yun. Alam mo na nga integridad at pagkatao ay niyuyurakan ng salita ni Amy. At bakit? Alam naman ni Amy na mayuyurakan ang buong pamilya niya kaya hindi na si Bungit ay ginawa pa rin ni Amy. Nang ibig sabihin, ano? Di nagsasabi si Amy ng totoo. Harap-harapan. Kaya harap-harapan nga, di totoo. Ito na lang mga kaklir. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Siya po ang klase ng kapatid na concerned sa kay Bungit, gusto niya matigil na ang kanyang pagka-addict, kaya niya sinasabi kasi hindi naman siya titigil kung kausapin ng personal, hanggat sa nagdesisyon na gawin niya na ang itong pag-aamin o revelasyon sa banda ng mundo. Buong mundo ay nakarinig. Naku, mag-headline ng New York Times, Washington Post, ang The Guardian, ang mga newspaper sa Southeast Asia, sa Malaysia, sa Singapore, ang Philippine President ay addict. Sabi ng kapatid. Anong ibig sabihin nun? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Siya ay Pilipino na makabayan. Dahil sa paggawa niya, sinacrifice niya ang dangal ng kanyang pamilya, and yet ginawa niya yan. So siya po ay perpekto na bayani na makabayan. Ano pa? Wala na? Kung totoong makapilipino ka at totoong makabayan ka, Senator Amy, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na mapinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot. Paano siya makakatulong kung hinaharangan ng kapatid niya na mahuhuli ang mga kawatan, si Bungit at saka si Romualdez na pinsan niya? Sige nga, paano makatulong? Ilagay mo, Madam Claire, ang sarili mo sa sapatos ni Amy. Anong gagawin mo? Sige nga. Sa korupsyon. Huwag mong sirain ang kapatid mo. Hindi ito ang... Hindi, ulitin ko lang, hindi po pagsisira. Yan pagsasabi ng totoo. Yan po ay pagtatapat sa bayan. At yan po ang katotohanan na sinasabi ni Amy na makapalaya sa bayan. Ngayon, matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan-saan nyo dinadala ang issue. Nakakahiya, Senator Amy. Ulit-ulit lang naman ang argumento mo, Madam Claire. Maganda ka pa naman. Pero ang argumento mo hindi kasing ganda mo. Pasensya na po. First class ang ganda mo, pero yung argumento mo hindi kasing ganda mo. Ulitin ko lang. Okay, mag-shoutout na lang tayo. Okay, sa BBS Las Vegas, mas magaling ka pa kaysa tunay na kapatid. Arnel Dien, kapatid na mismo ang nagsasalita, pilit pa rin dinidepensahan ni Auntie Claire. Kung meron man nakakaalam sa buhay ng kalagayan ni BBM, yun ay ang kapamilya niya. Kasama na siyempre si Amy. Jack Knight, fake naman result. Hindi naman cocaine drug test, kundi shabu test. Marie Rose, hello Dr. Toto. Tapos, Kevin 63, Marie Rose, sana po panuorin mo ang buong speech ni Senator Amy. Mas maraming revelasyon na shocking. Napanood ko na po, Marie Rose. At sinasabi pala kay Mikwan, kay Madam Claire Castro. Jenny Bumagat, good evening po Sir Attorney Toto. As lang if si BP Inday na ang presidente. Naku, mapipilitan po niya si Bungit. Julao, ayaw gabi. Pastor Rodi Rabi. Mary Rose, worried na si Music Clariring na mawala ang trabaho niyang Mang Bardagol. Rodi Rabi, AMS, Pinoy Channel.
Di na alam ni Claire ang sasabihin, Atty. Toto. Ay nataranta na siyempre. Rodi Rabi, Jenny Bumagat, kahit nga po ang mapamangkin niya, sinabi na niya na adik, si Sandro, adik, lumabas. Judith Nong P. Ardanas, sobrang takot ngayon si Castro dahil mawawalan na malaking bayad sa kanya sa pagsisinungaling at pagdidepensa at higit sa lahat, mawawala ng mga mikropono ng mga reporter na nakasungalngal sa nguso niya. Pataw Diliman, argument ata uwan ng palta rason. Tapos ibig sabihin false reason. Lanich K, nakapagtataka na ito si Auntie Claire, ano kaya ang ginagawa nitong kaanomalyahan at takot na takot siya magpababa kay si BBM. Siya kasi ang tagabayad yata sa mga trolls. Roberto Doctolero, addict din yan si Claire Castro, okay? Naku, wag lola kang ebidensya. Na Jerry Pama, oy Brad, wag kang mag-resign, Auntie Claire. Wala na clown sa palasyo. Gusto ko siya kasi tira ng tira kahit walang logic. Basta mapasa ang sisi sa Duterte. Mapasa ang sisi sa Duterte. Kumusta ka na? Let's be friends, Brad. Marie Rose, may Duterte syndrome si Acer Clariring. Daniel Mutiar, ikulong ngayon ang sinungaling, naninirang pure gago ka Claire. Tapos Jackie B5 Senior. Ever Rose Bacolod, adik si Ading. Rodi, Rabi, Mr. President BBM, hindi pa huli ang lahat. Magpagabot ka sa lalong madaling panahon at humingi ka ng tawad sa bayang Pilipinas. Ginex Ags Vlog, nahiya na siguro ang asawa nito. Cardo sa Bukid, natatakot lang po si Auntie Claire mawala ng trabaho. Good morning. Snowy B, kapit toko na sa puwit. Si Auntie Claire, walang hiya diyan. Jenny Bumagat, prescription at gamot ni Tatay Digong, yun, tanga. John Suarez, diehard vlogger na si Auntie Claire, hindi spokesperson. Brad Joey, Roy Pama, ang one of the best Alpaco Santeta brother ko, si Dr. Joy Ray Pama. Di na makamove on si Duterte sa Duterte hindi na makamove on sa Duterte si Madam Claire. Panay Duterte lang ang sinisisi sa mga pagnanakaw nila. Pero mo sila nagnakaw tapos tulong kasalanan ni Duterte yan, siya nag-umpisa eh. Ako si Duterte nag-umpisa, bakit yung tinuloy? Di ba? Judith Hangpe Ardanas, hindi yan makakatulog kasi bago niya ikokontra sa mga pahayag. Boom! Naiba na ang takbo ng utak mo, Toto Kausing. Oo, utak katotohanan po ako, Bong. Pasensya ka na. Hindi po ako nyo mapapatira kay Duterte kung wala man ang basihan. Jockey B54, Duterte is in their head, rent-free. Jenny Bubagat, kaluka talaga itong si Claire. Andrea Guico, watching from China. Marie Rose, typical na sa intellectual dishonesty Yusek Claring. Rodi Rabi, plama si Senator Amy umuwi na at pagmamahalan silang buong family at tumingi ng tawad sa mamamayang Pilipino. Jan Suarez, mag-alsa balutang ka na Claire. Lerma Jacinto, praning ka na talaga Claire Castro. Rodios Artil, gandang gabi po Sir Toto. Bong, unsubscribe na ako dito. Walang problema po, Bong. Mag-unsubscribe ko po. Walang problema po. Pero hindi po ako DDS. Kumakampi lang ko kay Duterte kasi ang batas ay kakampi sa kanya. Ngayon, kung hindi mo maintindihan yan, well, ang problema po ay sa iyo po. Ang problema sa iyo, gusto mo lang tira ng tira. Kahit na ang batas ay pabor na sa kanya, gusto mong patirahin. Diba? Tama ba yan, Bong? Diba? Tama ba yan? Ikaw, kung may kapatid ka na Bong na killer, supportahan mo lang lagi? Hindi mo na ipahuli? Paul Vicente Villegas, Auntie Claire, fentanyl is a prescribed drugs. Ngayon, kung makakahanap ka ng kahit isang doktor na mag-prescribe ng cocaine, maniniwala ako sa iyo.
Roberto Doctolero, attorney, baliw na yan si Claire attorney, Toto. Rodi Rabi, tapos Jenny Bumagat, sabi nga ni Amy, hindi nila kaya kasama noong nila sila sa dilim si Claire. Okay, James PH, si Auntie Claire, di ba nakadrugs din yung pa-drug test na? Judith Nongpi Ardanas, sigurado puyat ito kaisip. Ano pang pangkontra niya sa pahayag ni Amy? Powerful ping speech ni Amy, napaka-powerful, napakatakas ng dating. Sobra-sobra. Baka naman kabit ito ni BBM kaya ganun na lang ang depensa sa kanya. Maganda siya eh. Hindi, posibleng ma-inlove si BBM sa kanya, maganda siya eh. Dionisio Kitar Agarado, sagot ng kabangagan yan. Ernesto Marquez, wala kayo sahod kay BBM, kumanta na ate, inotaryo at sumpaan pa sa DOJ, Blue Ribbon Committee, ICI, NBI, Ombudsman, DLJ, Ate Pines, Pastor Rodi Rabe, God bless you, all Marcos family today and always. Armando David, larawan pa ng babaeng nalilito si Attorney Claire, kaya nagkakautal at di ma-organize ang isip niya. John Dubs, Toto, depensa man na Pangulo dahil pag nawala sa posisyon, nawawala na rin ang power ni Aling Claire. Jonathan Celeste, tama kapag katoto, mabuhay kayo, ang may Diyos talaga. Mary Rose, trabaho ni Yusik Clariring, ang concern niya kasi popular siya sa Pinklawan, kain suka. Lerma Jacinto, matagal ng iso yan, Claire Castro. Matagal na ring adik si Marcos Jr. Dionisio Kitor Agarado. Tapos ikaw ang fake news editor, fake news Clear. Normita Torla, Auntie Claire, magbalot ka na ng dahil sunod na kay Bersamin at Pangandaman. Mariros, masikmura ni Yosek Clariring, magsinungaling. Mary Jane Enriquez, to the rescue agad si Auntie. Nuclear reactor reacts, Makabayan Black. Normita Torla, super kapal ng foundation mo. Ron Robert Go, marami nang naglilipatan na congressman na naman at senador, sigurado. Egg Betty, President Sara, umupo ka na. Bukas, pakibalaton mo na po itong si Clariring sa taong galit dito at pakihambalos ito sa kalsada ng matauhan. Paul Langisan, daldal pa rin ang babaeng ito. Junicia Kitar Agarado, Clear, puro ka pagtatakip. So, tapos nuclear reactor reacts, ICI ang baha na sa Luzon at Cebu. Ang inspection sa Davao. Kaiwi, Dr. Toto, pa-drug test nyo natin si Auntie Claire. Hinahamon si Auntie Claire na mag-drug test. Ako, dalawa tayo, pa-drug test din ako. Paulo Vicente Villegas, Auntie Claire, kung gusto nyo, pabulaanan, sinabi ni Senator Amy, magpa-hair follicle test siya. O magpa-hair follicle test din ako. Kung may dugo, buhok. Pwede sa ilong. Pwede rin sa babang ulo. Bergie Piquero, walang kwentang babae, Claire Bobo. Tita Pelino, ibalik ninyo ang pera, naninakaw nyo. Di Alpha, 3 years na wala naman tayo na pala. Lerma Jacinto, hayaan na lang ang adik na presidente dahil nawala sa pwesto si Claire Castro. Di Alpha. Di Alpha. Nakaupo si Manang Amy for 6 years. Panong desperada. Nanalo pa nga. Bakit na desperada? Nanalo pa senador kasi sinuporta ni Sara Duterte. Tita Pelino, grabe ka. Hindi ka makonsensya sa taong bayan. Yung biktima na matay sa baha. Dionisio Kitor Agarado, ikaw ang desperada. Claire, abogado ka. So, Coro Polinar, tama, wag na natin pagtakpan ang buhay. Mga Pilipino, ikaw, Madam Claire, aminin nyo na. Si Marcos nga, na junior, mag-aamin na rin niya. JB, takot na si Auntie Claire dahil mawawalan siya ng trabaho. Bergie Piquero, Poloronic, siguro si Claire. Tapos antindi ng filter ni Auntie.
Sobrang kinis. Teacher Mark reacts, propagandista eh. Di Alpha, itong si Castro, yung desperada, hindi na alam paano i-damage control ang lahat ng amo niya. Joey Sarte, Auntie Claire, wag mo na ipilit. Sa iyo, kapatid po yan, siya nakakaalam. Tita Pelino, abogada ka. Jose Edwin Altinado, pareho lang kayo ng amo mo, Claire Adik. Joey Sarte, iwan ko sa iyo, Claire. Chicken Poop, Dr. Toto, matalino ba yan talaga si Amante? Si Ante? Matalino yan. Cum laude graduate po yan sa College of Law ng University of Santo Tomas. Teacher Mark reacts, hindi niya alam yan, Dr. Toto. Proud yun pa na may hokus-pokus na ginagawa eh. Bahala na si Atty. Libayan dito. Ay, inunahan ko. Palawapan ni Atty. Libayan. Nako. Celia Capis, sabi naman Lita Tule, umalis ka na sa pwesto mo. Celia Capis, sasabihin na naman ni Claire, may gumagamit kay Amy. Virgie Piquero, simple, abogada, Claire, Bobobar, Maria Cristina Maranan, sinungaling Claire Castro, John Balyares, desperada moves na po yan. Chicks, LT Subo, Muto, Dr. Toto, magharap sa iyo sa isang debate itong si Auntie Claire at Attorney Gonson. Pwede, ako ang mag-moderator. Teacher Mark reacts, 4 years ang expiration ng drug test ni BBM. Ako nga 6 months lang. Tita Pilino, walang kwenta ka, walang malasakit at pagmamahal sa mga Pilipino. Mahihirap kasi mga buhaya kayo at anay ng lipunan. So, Kaibi, bangag na si Auntie Claire kasi mawawala sa work sa palasyo. Nabuang na klaring, sabi ni Bibi. Benjon Quintas, dapat siguro ni Auntie Claire itapon ito sa Iraq. Hirap na nga ang mga bansa natin. Pilit niya pa ipagtatanggol ang presidente. Yana Zina, kapatid ni BBM na nagsabi, asawa ba si Auntie Claire o kapatid ni BBM? Tita Pilino, bangag Marcos Resign. Yana Zina, kapatid siya, Auntie Claire. Tapos Iris Duldulaw, scripted lahat ng sinabi ni ko Dinyos, Maluko BBM ako. Hindi ko, pasensya na, hindi ko maintindihan ng kwan mo. Tinay po, ulitin mo nga. John Dubs, pag upo ni Inday Sara, huwag ka nang mag-resign dyan ka lang. Jose Gabiola, kangkungan kasi. Pulutin si Yossi Claire pag nagkataon na bumitaw si PBBM. Virgie Piquero, addict din si Claire, bobo. Teacher Mark Rex, logic. Sabi nga ni Atty. Libayan, dapat multiple drug test. Tama, multiple. Kasi ngayon kailangan na niya patunayan na hindi siya gumagamit. Lerma Jacinto, meron bang drug test na 2 to 3 minutes lang ang result? Bings Banig, ang laking binabayad dito kay Claire maliban sa sweldo. Mayroon pa siguro iba na walang payslip. Kakainis itong babaeng ito. Meme Authority, Claire, stop ka na sa kahibangan mo. Kapatid ni Amy si BBM, alam niya lahat. Kay sa'yo, mag-resign ka rin ba? So, Yana Zina, sino ka ba? Attorney Claire, kamag-anak ka ba? Gerald Calzado, may sira sa ulo yun si Claire Reading. Confidential ha, mga tanga talaga maniwala sa kay Saldico. Isa ka na dyan at kausing. Naniwala pa ako kay Saldico, pasensya ka na. Ay, ina sana, concerned siya, ayaw niya mapahamak ang kapatid niya. Dormita Torla, hala, sobrang depensa itong si Auntie Claire. Di kaya may pagsintong parurot. Audition, wala pa karir si Auntie Claire kapag alis ni BBM sa palasyo. Eileen Balan, Auntie Claire, to the rescue ka. Hindi na kami maniniwala sa iyo. Mas maniwala kami kay Senator Amy. Okay, Diosdado Sagon, hindi yan ang pag-usapan. Ngayon, ililihis nyo lang issue. Yung pagnanakaw ang usapin ninyo ngayon. So, soko na si Amy. Kaya kailangan na niyang ibulgar ang kapatid niya. Simple naman, ganun na, siyempre. Amelita Reyes, todo walang kwentang kapatid si Amy. Sobra, hindi siya maganda. Halimbawa,
sa mamamayang Pilipino. Bergie Piquero, Carlo Sierra Magno, Dilima Oriscio, Best TV, bangag na rin itong si Claire kasi wala sa katinuan yung kanyang pinagsasabi. Just to defend the addictos at corrupt. Corazon Antonio, si Senator Amy ay isang kapatid na may malasakit sa kapatid. Diosdado Sagon, hindi pa nagsasabi ng totoo kundi panggugulo. Bergie Piquero, Bobo Clear, Anjo Anib, anong sabi? Anong walang korupsyon? Si BBM nga ang utak na nakawan sa bansa at si Romualdez, ikaw ang ang tagapagsino galing, pagsinungaling pala. BBM, Paulino Dumulauran, ayan ang kapatid ng hindi konsentidor, magpa-drug test siya. Only Larry Ochiha, Filterang, sino pa ba? Si Jocelyn, tapos si Efren Evangelista, tapos Jurem, mas makakahiya kasi pag pinatanggol mo ang adik. D+, Diosdado Sagon. Okay, natulog ako . Mirna Paglinawan, hindi niya kapamilya si Ami. Nga Duterte, pamilya na yan sa umpisa pa. Anjo Aneb, dinipinsahan ni Claire si BBM kasi pati siya sanglit sa mga katiwalian. Sangkot pala dahil sa kay Claire Castro. Marami ang napapahamak sa kanyang kasinungalingan. Team 123, watching from Las Vegas. Nakakasuka ka na Claire. Emmanuel Tasara, di na rin alam ni Auntie Claire ang sinasabi niya, bangag na rin yata sa pera. Yun Rokin, mas suhito pa si Madam Claire kaysa kay Igsoon. Bibi, kasama seremonya sa impeachment. Smiling binary code. Si Auntie Claire ay hindi abogada at natakot na magtanggol sa pwesto. Sig Sauer, 210. Ano natabo sa imo attorney? Kausing ha, buang ka na? Hindi po ako buang. Mas maganda pa ang tira ko ngayon, ha? Dennis Kausing, Brad, kapatid ko. Bibi, isa pa yan si Buying. Isipin na sobrang bilis na absilto anak niya. Grabe, no? Miss Det. Baka the other woman, yan, si Auntie Claire. Kaya ganyan siya magdepensa. Ultimate test lang naman sa hair follicle. So, John Aquino, Attorney Claire, dapat ka nang mag-resign. Paano, sabi ni Super Mario, paano kaya mapagtanggol ni Claire? Si Merlina Paglinawan, umiyak na lang ako, hindi mangyayari. Yung sinasabi mo, iyak din ang mga nag-rally sa nagdadidiis na tinuloy na INC. Kayo mga adik, Felix Bukaya, Emmanuel Bukaya, okay, hanggang dyan na muna. Medyo na naantok ako, pasensya na. Si Emmanuel Tasara, Anyari TV, Gilmore, Bustoto, lagi ako nanonood sa'yo. Salamat po. Habang nagdadrive, UB Express, Ban, Cavite, to Ayala, Makati. Wow, salamat Gilmore. Hindi ako agree na sabihin mong maganda si Atty. Claire. Ganun ba? Pangit yan sa personal Atty. Toto. Grabe, filter mukha niya. Ganun ba? Double time mga BBM at Tambi vloggers. Judith Hongpei Ardanas, nag-double time nga sila ni Coach Garrett. Si Attorney Insurrecto, nag-double time. Si Vlogcaster. Sino pa? Anyari TV, Auntie Claire, ikaw talaga ang bida sa lahat. Pinklawan, saan na kayo? Palit kayo kay BBM dati, di ba? Jigger Gamali, ilagay muna ninyo ang sarili ninyo sa kalagayan ni Claire sa hirapang hanap ng trabaho, mahal na sahod. Marta Alexandria Sebastian, in fairness, gumanda si Claire ngayon. Baka naambunan. Siyempre, may pampaganda. Ikaw naman, no? Super Mario, 0419. Kung mayroon tayong boy toyo, mayroon din tayong girl toyo. Anyari TV, anong maganda, sir? Sir Toto. John Dabs, Bong, bawal ang bubo dito sa live ni Idol. Toto, alis ka na lang. O nga, Bong, pag hindi mo maintindihan, Bong, wala ka na magagawa dyan.
makinig ka na lang. Dr. Anyim Carino, out of boob na mga kawatan ng na may ilipat sa mga kanila para mabura nila ang mga ginawa nilang mga kabangkalan sa gobyerno. Kabulukan pala dapat to. Andyan si Marcolita na issue sa COMELEC, mga senator ng floodway DPWH. Sorry. Jigger Gamale, trabaho ng abogado, idepensa ang kanyang kliyente. Hindi naman siya abogado ang papel niya eh. Spokesman eh. Saka para kay BBM, hindi naman sa kaso. Ophelia Pibintaypan talagang nautal. Utal si Castro kasi piling bit ka ni Ngagba. Hindi naman siguro kabit. Maganda siya. Alam ko magugustuhan siya ni BBM. Anyari TV, tanong lang ba't tahimik si Ridon ngayon? Wala naman si Ridon eh. Yung abogado na walang kwenta. Dinidepensa yung mga katarantaduhan ng pagnanakaw. Josel Ross, ikulong si Clear Ring. Ophelia P. Beth Taypan. Oo, drug test yan, Chanticleer, Kling, Francisco Monton. Bakit ngayon pa sinasabi ni Amy tungkol kay BBM? Ophelia, A.P. Beth Taypan. Wali na mga komunista. Wala na. Jigger Germali, ang salitang Jigger Gamali, ang sasama ninyong trabaho ni Claire Binabatikos. D. Teacher Mark reacts at teach. Andito ka rin pala. Maraming salamat, no? Sobrang tawa sa iyo ni Atty. Rowena Guanzon ngayon. D. Sabi ni D. Sino sasabihin si Zombie Zone? Huwag ninyong hanapin pinklawan. Never mapagamit sa mga buang na DDS para sirain ng gobyerno. Huwag niyong tulad sa mga may utak na ayaw naming gagamitin ng tama. Si Joy de la Cruz, pa-shoutout po sir kay Engineer Randy Ferrer po. Randy Ferrer, kumusta ka na? Baka Squatter, sino pa? Nosran Flap, wala po nagsasalita na si Amy na addict sa BBM at Lisa. Ligarcia Pamitong, The Truth. Okay, sino pang sa dulo? Nagkagulo siguro sa palasyo. Hanggang dyan lang, Nosran Flap, magandang gabi po sa inyong lahat.